Paano kung sabihin ko na may paraan para mabago ang takbo ng buhay mo sa loob lang ng 6 na buwan kung magiging seryoso ka sa bawat hakbang na gagawin mo? Paano kung ang dating kapos sa pera at laging nag-aalala sa gastusin ay unti-unting nagkakaroon ng malinaw na direksyon at matibay na diskarte sa buhay? Paano kung ang dating puro utang at stress sa pera ay napapalitan ng ipon, kontrol at mas maraming oportunidad na dumarating sa tamang panahon? May sikreto na hindi tinuturo sa eskwela at hindi rin basta-basta ibinabahagi ng karamihan, lalo na sa mga taong walang tamang mindset. Mga simpleng galaw na kapag ginawa ng tama at tuloy-tuloy ay kayang magdala sa isang tao papunta sa tunay at pangmatagalang pag-asenso. Maraming Pilipino ang pagod na sa paulit-ulit na cycle ng sahod na dumarating at agad ding nawawala dahil sa sunod-sunod na bayarin at obligasyon. Maraming gustong umangat sa buhay pero hindi nila alam kung saan magsisimula o kung anong unang hakbang ang dapat nilang gawin. May iba na sobrang sipag at halos ubos na ang oras sa trabaho pero kulang naman sa tamang kaalaman at sistemang magdadala sa kanila sa mas magandang resulta. Dito pumapasok ang tunay na laban ng diskarte. Laban sa nakasanayang paraan na hindi naman talaga nagdadala ng pagbabago. Kapag nabago ang galaw araw-araw at naging disiplinado sa mga maliliit na bagay, unti-unti ding magbabago ang resulta at direksyon ng buhay. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Hindi kailangan maging mayaman agad para magsimula ng pagbabago dahil kahit maliit na hakbang ay may malaking epekto kapag ginawa ng tuloy-tuloy. Hindi rin kailangan ng malaking puhunan para gumawa ng progreso dahil ang tamang kaalaman at disiplina ang tunay na puhunan ng mga umaangat sa buhay. Ang kailangan ay malinaw na direksyon, tamang mindset at kontrol sa paghawak ng pera sa araw-araw na pamumuhay. Ang bawat hakbang na gagawin ay parang pagtatanim na nangangailangan ng tiyaga, pasensya at tamang proseso para lumago. Kapag inalagaan ng maayos ang mga desisyon at aksyon, darating ang panahon na aanihin ang resulta na matagal mo nang hinihintay. May 7 bagay na kayang gawin sa loob ng 6 na buwan na pwedeng magbago ng takbo ng buhay kung magiging committed ka sa proseso. Mga hakbang na praktikal at swak sa sitwasyon ng karamihan sa Pilipinas, lalo na sa mga nagsisimula pa lang o naghahanap ng bagong direksyon. Mga paraan na kayang gawin kahit may limitadong budget, basta may disiplina at malinaw na layunin sa bawat ginagawa. Mga diskarte na ginagamit ng mga taong unti-unting umaangat at nagkakaroon ng financial freedom sa sarili nilang paraan. Kapag sineryoso at isinabuhay ang mga prinsipyong ito, pwedeng magsimula ang bagong kwento ng pag-asenso na ikaw mismo ang bubuo. Una, ayusin ang iyong relasyon sa pera. Hindi nagsisimula ang pag-asenso sa laki ng kinikita, kundi sa paraan ng pag-iisip tungkol sa pera at kung paano ito pinapahalagahan sa araw-araw. May mga pagkakataon na kahit malaki ang sahod, ay nauuwi pa rin sa kakulangan dahil walang malinaw na kontrol at disiplina sa paggastos. Ang tunay na laban ay hindi sa dami ng pera, kundi sa kakayahang pamahalaan ito ng maayos sa kabila ng tukso at emosyon. Kapag mali ang pundasyon ng pagtingin sa pera, kahit anong sipag ay mauuwi pa rin sa parehong sitwasyon na walang pagbabago. Mas mahalagang ayusin muna ang pananaw bago habulin ng mas malaking kita sa hinaharap. Magsimula sa simpleng pag-track ng lahat ng pumapasok at lumalabas na pera, kahit gaano pa ito kaliit sa bawat araw. Sa ganitong paraan, mas nagiging malinaw kung alin ang tunay na kailangan at alin ang dala lamang ng pansamantalang kagustuhan. Unti-unting lumalabas ang mga pattern ng paggastos na dati ay hindi napapansin dahil sa kakulangan ng awareness. Kapag nakikita ang kabuang galaw ng pera, mas nagiging responsable ang bawat desisyon na ginagawa. Nagkakaroon ng kontrol na dati ay wala dahil alam na kung saan dapat mag-focus. Kasama sa pagbabago ang pag-iwas sa mga impulsive na pagbili na kadalasang pinagsisisihan pagkatapos ng ilang araw. Hindi lahat ng nakikita sa social media ay kailangang sabayan, lalo na kung hindi pa sapat ang kakayahan sa pananalapi. Ang disiplina sa sarili ang nagsisilbing panangga laban sa mga tukso na pwedeng makasira sa budget. Mas nagiging matibay ang loob
kapag nasasanay na hindi agad sumusunod sa emosyon. Sa ganitong paraan, napoprotektahan ang perang pinaghirapan sa mas mahahalagang bagay. Mahalaga din na magkaroon ng malinaw na dahilan kung bakit gustong ayusin ang buhay pinansyal at umasenso. Ang layunin na may lalim ay nagbibigay ng lakas para magpatuloy. Kahit may mga pagsubok na darating sa proseso, kapag malinaw ang direksyon, hindi madaling madistract sa mga bagay na walang ambag sa pag-unlad. Nagiging mas matatag ang commitment dahil alam kung para saan ang bawat sakripisyo. Mas nagiging seryoso ang bawat galaw dahil may hinahabol na mas malaking resulta. Sa loob ng 6 na buwan, ang pagbabago sa relasyon sa pera ay unti-unting mararamdaman sa araw-araw na buhay. Mas nagiging maingat sa bawat gastos at mas nagiging intentional sa bawat desisyon na ginagawa. Ang dating magulong sistema ay napapalitan ng malinaw na direksyon at kontrol sa pananalapi. Habang tumatagal, mas nagiging natural ang pagiging disiplinado at responsable sa pera. Dito nagsisimula ang matibay na pundasyon ng pag-asenso na kayang tumagal sa mahabang panahon. Ikalawa, gumawa ng malinaw na sistema ng pagbabudget. Hindi sapat ang basta kumikita lang kung walang konkretong plano. Kung paano hahatiin at gagamitin ang bawat bahagi ng pera sa araw-araw na pamumuhay. Ang kawalan ng sistema ay kadalasang dahilan kung bakit nauubos agad ang sahod, kahit hindi naman malinaw kung saan eksaktong napunta ang bawat halaga. Kapag walang malinaw na gabay, mas madaling madala ng emosyon sale at bigla ang desisyon sa paggastos na kadalasang pinagsisisihan sa bandang huli. Ang budget ay hindi limitasyon, kundi isang matibay na tool para mas maprotektahan at mapalago ang kinikita sa mas maayos na paraan. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng direksyon ang bawat piso na pumapasok at nabibigyan ng tamang purpose ang bawat galaw ng pera. Magsimula sa paglalaan ng porsyento para sa pangangailangan, ipon, at kahit kaunting luho na kontrolado at hindi lalampas sa kakayahan. Hindi kailangang komplikado ang sistema, basta malinaw, simple, at kayang sundin kahit gaano pa kabisi ang schedule sa araw-araw. Ang mahalaga ay alam kung magkano lang ang pwedeng gastusin sa bawat kategorya at hindi lalampas sa itinakdang limitasyon. Kapag may hangganan ang paggastos, mas nagiging disiplinado ang pagdedesisyon at mas nagiging maingat sa bawat galaw. Unti-unting nasasanay ang isip na hindi pwedeng basta-basta gumastos ng walang plano o malinaw na dahilan. Mahalaga din na unahin ang pag-iipon bago pa man galawin ang natitirang pera para sa ibang gastusin o luho. Kadalasan ay nauuwi sa wala ang ipon dahil inuuna ang pansamantalang saya kaysa sa pangmatagalang seguridad. Kapag ginawa itong automatic na parte ng sistema, hindi na ito nakakalimutan kahit gaano pa ka-hectic ang araw. Nagiging habit ang pagtatabi ng pera kahit maliit na halaga lang sa simula, basta tuloy-tuloy ang ginagawa. Sa paglipas ng panahon, lumalaki ang naitatabi at nagiging pundasyon ng mas malaking oportunidad. May mga pagkakataon na kailangang mag-adjust depende sa sitwasyon, tulad ng biglaang gastusin o pagbabago ng kita. Ang budget ay dapat flexible pero hindi dapat mawala ang disiplina at kontrol sa pagsunod sa plano. Ang mahalaga ay may gabay pa rin, kahit may konting pagbabago sa direksyon o allocation ng pera. Sa ganitong paraan, hindi tuluyang nasisira ang sistemang pinaghirapan buuin sa simula. Mas nagiging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari at hindi agad natataranta kapag may problema. Sa loob ng 6 na buwan, ang pagkakaroon ng malinaw na budget ay nagbibigay ng malaking pagbabago sa kontrol at kumpiyansa sa pera. Mas nababawasan ng stress dahil alam kung saan napupunta ang kinikita at kung magkano pa ang natitira. Nagiging mas kampante sa pagharap sa mga gastusin dahil may nakahandang plano na sinusunod. Unti-unting nararamdaman ang progreso kahit hindi agad malaki ang resulta, basta tuloy-tuloy ang disiplina. Dito nabubuo ang matibay na ugali sa paghawak ng pera na mahalaga para sa tuloy-tuloy na pag-asenso. Ikatlo, palakihin ang iyong pinagkakakitaan. Hindi sapat ang pagtitipid kung limitado lang ang pumapasok na pera buwan-buwan. Sa kabila ng tumataas na gastusin, may hangganan ng pagbawas ng gastos, pero halos walang limitasyon ang pagdagdag ng kita kung magiging bukas sa oportunidad. Ang tunay na pag-asenso ay nangyayari kapag natutunan kung paano palakihin ang cash flow sa iba-ibang paraan.
Mas nagiging mabilis ang progreso kapag may multiple sources of income na unti-unting nabubuo. Dito nagsisimula ang paglipat mula sa simpleng survival papunta sa tunay na pag-unlad. Mahalagang tuklasin kung anong skills ang pwedeng pagkakitaan gamit ang oras at kakayahan na meron sa kasalukuyan. Pwedeng magsimula sa freelancing, online selling, o kahit simpleng sideline na swak sa schedule ng araw-araw. Hindi kailangang perpekto agad, basta may willingness na matuto at mag-improve habang ginagawa ang proseso. Ang bawat maliit na kita ay dagdag sa momentum na magtutulak para magpatuloy. Habang tumatagal, lumalawak ang oportunidad dahil sa nadadagdag na experience at kaalaman. Malaki ang tulong ng internet sa paghahanap ng bagong paraan para kumita kahit nasa bahay lang. Maraming Pilipino ang kumikita na ngayon sa digital platforms na dati ay hindi pa ganun kakilala. Ang mahalaga ay marunong mag-adapt sa pagbabago ng panahon at hindi natatakot sumubok ng bago. Kapag natutunan ang tamang diskarte, nagiging mas flexible ang paraan ng pagkita ng pera. Mas lumalaki ang posibilidad na makahanap ng mas magandang opportunity sa tamang oras. Kailangan ding matutunan ang pag-upgrade ng sarili sa pamamagitan ng pag-aaral ng bagong kaalaman at skills. Ang investment sa sarili ang isa sa pinakamahalagang hakbang para mapataas ang value sa market. Kapag mas mataas ang value, mas mataas din ang pwedeng kitain sa bawat ginagawa. Hindi sayang ang oras sa pag-aaral kung ang kapalit naman ay mas malaking kita sa hinaharap. Unti-unting nagbubukas ang mas maraming pinto dahil sa pag-develop ng kakayahan. Sa loob ng 6 na buwan, ang focus sa pagdagdag ng income ay pwedeng magdulot ng malaking pagbabago sa financial status. Mas nagiging maluwag ang budget dahil hindi lang umaasa sa iisang source ng pera. Nagkakaroon ng mas maraming opsyon kung paano haharapin ang gastusin at mga plano sa buhay. Unti-unting nababawasan ang pressure dahil may backup na pinagkukunan ng kita. Dito nagsisimula ang mas matatag at mas secure na direksyon papunta sa pag-asenso. Ika-4, matutong mag-ipon at magpalago ng pera. Hindi sapat ang basta kumikita at gumagastos kung walang malinaw na sistema ng pag-iipon na tuloy-tuloy at may matibay na disiplina sa sarili. Ang pag-iipon ay hindi lang simpleng pagtatabi ng pera kundi isang paraan ng paghahanda para sa mas malalaking oportunidad at seguridad sa hinaharap. May mga pagkakataon na nauubos ang kinikita dahil inuuna ang pansamantalang kasiyahan kaysa sa pangmatagalang kapakinabangan. Kapag walang ipon, kahit maliit na aberya ay nagiging malaking problema na agad sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mas nagiging panatag ang loob kapag may naitatabing pondo na pwedeng sandalan sa oras ng pangangailangan. Magsimula sa maliit na halaga, basta consistent at hindi napuputol ang habit na mag-ipon kada sweldo o anumang kita na natatanggap. Hindi kailangang pilitin ang sarili na magtabi ng malaki agad, lalo na kung nagsisimula pa lang sa pagbabago ng sistema. Ang mahalaga ay nabubuo ang disiplina at nasasanay ang sarili na unahin ang pag-iipon bago ang ibang gastusin. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na halaga ay nagiging malaking pondo kapag pinagsama-sama ng tuloy-tuloy. Mas nagiging ganado ang isang tao kapag nakikita ang unting paglaki ng ipon na bunga ng sariling pagsisikap. Hindi natatapos sa pag-iipon ng proseso dahil mahalaga din na matutunan kung paano palaguin ang pera sa tamang paraan. Ang perang nakatabi lang ay unti-unting nababawasan ang halaga dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya mahalaga na matutunan ang tamang pag-invest kahit sa simpleng paraan na kayang sabayan ng kasalukuyang kakayahan. Pwedeng magsimula sa mga low-risk na opsyon habang patuloy na nag-aaral at lumalawak ang kaalaman. Sa ganitong paraan, ang pera ay hindi lang nakaimbak, kundi aktibong kumikilos para dumami. Kailangan din ng sapat na kaalaman bago pumasok sa kahit anong investment para maiwasan ang hindi inaasahang pagkalugi. Hindi lahat ng naririnig na mabilis ang kita ay dapat agad paniwalaan, lalo na kung kulang sa detalye at malinaw na sistema. Mas makakabuti ang dahan-dahan pero sigurado kaysa sa padalos-dalos na desisyon na pwedeng magdulot ng malaking problema. Ang pag-aaral, pag-research at pakikinig sa tamang sources ay mahalagang bahagi ng proseso. Kapag handa ang isip, mas nagiging maayos ang bawat hakbang sa pagpapalago ng pera. Sa loob ng 6 na buwan, ang disiplina sa pag-iipon at pagpapalago ng pera
ay nagbibigay ng malinaw at konkretong pagbabago sa buhay. Mas nagiging handa sa mga emergency at hindi na agad natitinag kapag may biglaang gastusin na dumarating. Nagkakaroon ng pagkakataon na sumubok ng mas malaking investment dahil may naipon ng sapat na pundasyon. Unti-unting nabubuo ang financial security na nagbibigay ng kumpiyansa at kapayapaan ng isip. Dito nagsisimula ang mas malawak na oportunidad at mas mataas na level ng pag-asenso na kayang maabot. Ikalima, iwasan ang masamang utang at kontrolin ang obligasyon. Hindi lahat ng utang ay masama, pero maraming tao ang nalulubog dahil sa maling paggamit nito sa araw-araw na gastusin. May mga utang na walang naidudulot na kita at puro bayarin lang ang naiiwan kada buwan. Kapag hindi na kontrol ang pangungutang, nagiging hadlang ito sa pag-asenso at pagbuo ng ipon. Unti-unting nauubos ang kinikita dahil napupunta lang sa pagbabayad ng interes at hindi sa pag-unlad. Mas nagiging mabigat ang sitwasyon kapag patong-patong na ang obligasyon na kailangang bayaran. Mahalagang matutunan kung alin ang utang na makakatulong at alin ang dapat iwasan hanggat maaari. Ang utang na ginagamit para sa negosyo o pagpapalago ng kita ay may potensyal na maging kapaki-pakinabang. Samantalang ang utang para sa luho o hindi planadong gastos ay kadalasang nagiging pabigat lamang. Kapag malinaw ang pagkakaiba ng dalawa, mas nagiging maingat sa pagdedesisyon. Mas nababawasan ang posibilidad na malubog sa hindi kinakailangang responsibilidad. Kailangan ding gumawa ng konkretong plano kung paano mababayaran ang mga kasalukuyang utang ng paunti-unti. Pwedeng magsimula sa pag-prioritize ng may pinakamataas na interes para mas mabilis mabawasan ang bayarin. Ang consistency sa pagbabayad ay mahalaga para hindi na lumaki pa ang problema sa paglipas ng panahon. Kahit maliit ang hulog basta tuloy-tuloy ay may malaking epekto sa kabuuang utang. Unti-unting gumagaan ang pakiramdam habang nababawasan ang obligasyon. Kasama din sa proseso ang pag-iwas sa pagkuha ng bagong utang habang hindi pa tapos bayaran ang kasalukuyan. Ang disiplina sa sarili ang pinakamalaking sandata laban sa tukso ng madaling pera. Hindi lahat ng pagkakataon na may available na credit ay dapat gamitin agad. Mas mabuting pag-isipan ng mabuti kung talagang kailangan bago gumawa ng desisyon. Sa ganitong paraan, napuputol ang cycle ng paulit-ulit na pagkakautang. Sa loob ng 6 na buwan, ang tamang pagkontrol sa utang ay nagbibigay ng malaking ginhawa sa buhay pinansyal. Mas nababawasan ang stress dahil hindi na puro bayarin ang iniisip araw-araw. Nagkakaroon ng mas maraming space sa budget para sa ipon at ibang mahalagang bagay. Unti-unting bumabalik ang kontrol sa pera at sa direksyon ng buhay. Dito nagsisimula ang mas maayos at mas malinis na daan papunta sa tunay na pag-asenso. Ika-6, palakasin ang disiplina at konsistensi sa araw-araw. Hindi sapat ang magaling na plano kung hindi naman nasusunod ng tuloy-tuloy sa pang-araw-araw na gawain. Maraming nagsisimula ng maayos pero tumitigil din agad dahil nawawala ang focus at disiplina sa kalagitnaan ng proseso. Ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa isang malaking hakbang, kundi sa paulit-ulit na tamang ginagawa araw-araw. Kahit gaano kaganda ang strategy, mawawala ng silbi kung kulang sa consistency ang pag-execute. Dito nagkakaroon ng malaking lamang ang mga taong marunong mag-commit sa proseso. Kahit walang instant na resulta, mahalagang mag-set ng simpleng routine na madaling sundin kahit sa gitna ng busy na schedule at pagod sa trabaho. Hindi kailangang perpekto ang bawat araw, basta tuloy-tuloy ang paggalaw sa tamang direksyon. Ang maliit na progreso araw-araw ay mas mahalaga kaysa sa biglaang sipag na hindi naman nagtatagal. Kapag nasanay ang katawan at isip sa consistent na aksyon, nagiging automatic na ito sa paglipas ng panahon. Mas nagiging madali ang pag-sustain ng magandang habits kapag bahagi na ito ng normal na araw. Kailangan ding matutunan kung paano bumangon kapag may araw na hindi nasunod ang plano o nagkamali sa desisyon. Hindi may iwasan ng setbacks, pero hindi dapat dito natatapos ang laban para sa pag-asenso. Ang mahalaga ay bumalik agad sa tamang track at ipagpatuloy ang nasimulan ng walang pag-aalinlangan. Ang consistency ay hindi pagiging perpekto, kundi ang kakayahang magpatuloy kahit may pagkukulang. Sa ganitong paraan, mas nagiging matatag ang disiplina sa sarili. Malaki ang epekto ng environment sa kakayahang maging consistent
sa mga financial goals na itinakda. Mas madaling sumunod sa plano kapag ang paligid ay sumusuporta sa mga tamang desisyon. Pwedeng magsimula sa pag-iwas sa mga sitwasyon na nagtutulak sa impulsive na paggastos. Mas nagiging maayos ang focus kapag ang mga tao sa paligid ay may parehong hangarin sa pag-unlad. Unti-unting nabubuo ang sistema na tumutulong sa pag-maintain ng disiplina. Sa loob ng 6 na buwan, ang lakas ng disiplina at consistency ay nagiging malinaw sa mga resulta na unti-unting nakikita. Mas nagiging organized ang buhay at mas kontrolado ang bawat aspeto ng pananalapi. Nagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili dahil sa kakayahang sundin ang mga plano hanggang dulo. Unti-unting nawawala ang dating gawi na humahadlang sa pag-asenso. Dito nabubuo ang matibay na pundasyon na kayang magdala sa mas mataas na antas ng tagumpay. Ikapito, palibutan ang sarili ng tamang tao at impormasyon. Malaki ang impluwensya ng mga taong nakakasama sa araw-araw pagdating sa paraan ng pag-iisip, pagdedesisyon at paghawak ng pera sa iba-ibang sitwasyon. Kapag ang paligid ay puno ng negatibong pananaw at walang malinaw na direksyon, madaling mahawa sa parehong mindset na walang progreso. Ang energy, ugali at pananaw ng ibang tao ay may direktang epekto sa mga hakbang na ginagawa sa sariling buhay. Mas nagiging mahirap umangat kung ang environment ay hindi sumusuporta sa pag-unlad at puro hadlang ang naririnig. Kaya mahalagang maging mapili sa kung sino ang pinapakinggan, kinakausap at hinahayaang makaimpluwensya sa desisyon. Makatutulong ang paghanap ng mga taong may parehong goal na umasenso at handang magbahagi ng kaalaman at experience. Hindi kailangang marami agad, basta may iilang tao na may tamang mindset at malinaw na direksyon sa buhay. Ang simpleng usapan tungkol sa negosyo, ipon at investment ay nakakadagdag ng bagong perspective at ideya. Mas nagiging motivated kumilos kapag may nakikitang totoong halimbawa na posible ang pag-asenso sa tamang paraan. Unti-unting nababago ang pananaw dahil sa mga natututunan mula sa tamang impluwensya at environment. Bukod sa mga tao, mahalaga din ang uri ng impormasyon na kinokonsumo araw-araw, lalo na sa digital na panahon. Ang social media ay pwedeng maging distraction na kumakain ng oras o maging tool na nagbibigay ng kaalaman depende sa paggamit. Mas makakabuti kung mas pinipili ang mga content na may aral tungkol sa pera, negosyo, self-improvement at tamang mindset. Ang kaalaman na paulit-ulit naririnig at pinapanood ay unti-unting nagiging bahagi ng pag-iisip at paniniwala. Sa ganitong paraan, mas nagiging aligned ang mindset sa goal na pag-asenso at pag-unlad. Kailangan ding maging mapanuri sa mga impormasyon, lalo na sa mga pangako ng mabilisang kita at madaling pera. Hindi lahat ng nakikita online ay totoo, kaya mahalaga ang pag-verify at pag-research bago magtiwala o sumubok. Mas ligtas ang dahan-dahan na pag-unlad na may tamang proseso kaysa sa padalos-dalos na desisyon na pwedeng magdulot ng malaking problema. Ang tamang kaalaman ay nagsisilbing proteksyon laban sa panlilinlang at maling diskarte na kumakalat ngayon. Sa ganitong paraan, mas nagiging matatag at sigurado ang bawat hakbang na ginagawa sa buhay. Sa loob ng 6 na buwan, ang pagbabago ng environment at impormasyon ay may malalim na epekto sa kabuuang direksyon ng buhay. Mas nagiging positibo ang pananaw, mas malinaw ang mga desisyon, at mas buo ang loob sa pag-pursue ng mga layunin. Nagkakaroon ng inspirasyon na ipagpatuloy ang nasimulan kahit may mga pagsubok at hamon na dumarating. Unti-unting nagbabago ang resulta dahil sa bagong mindset, bagong impluwensya, at mas maayos na sistema ng pag-iisip. Dito nabubuo ang matibay na suporta na tutulong para maabot ang mas mataas na antas ng pag-asenso at tagumpay. 6 na buwan mula ngayon, pwedeng ibang tao ka na kung sisimulan mo na ang pagbabago sa sarili mong galaw at desisyon sa pera. 6 na buwan mula ngayon, pwedeng mas kontrolado mo na ang buhay mo at hindi ka na basta-basta naaapektuhan ng kakulangan sa pera. Ang tanong ay hindi kung kaya mong umasenso, kundi kung kailan ka magsisimulang kumilos para mangyari ito. Ang bawat araw na lumilipas ay may dalang pagkakataon na pwedeng gamitin o sayangin depende sa diskarte. Nasa kamay mo ang susunod na kabanata ng buhay mo kung pipiliin mong seryosohin ang mga hakbang na natutunan. Ang 7 paraan na napag-usapan ay hindi mahirap intindihin pero nangangailangan ng commitment at disiplina para maisabuhay ng tuloy-tuloy.
Walang instant na resulta, pero may siguradong pagbabago para sa mga taong hindi sumusuko sa proseso. Ang sikreto ay nasa consistency at sa kakayahang gawin ang tama kahit walang nakakakita. Ang maliit na aksyon araw-araw ay nagiging malaking resulta kapag pinagsama-sama sa mahabang panahon. Dito nahihiwalay ang mga taong nananatili sa parehong sitwasyon at ang mga taong tunay na umaangat. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Hindi mahalaga kung gaano kakabagal, basta tuloy-tuloy ang galaw papunta sa mas maayos na kinabukasan. Mas mahalaga ang direksyon kaysa bilis, lalo na kung ang goal ay pangmatagalang pag-asenso. Ang bawat sakripisyo na ginagawa ngayon ay may kapalit na ginhawa sa hinaharap kapag hindi pinanghinaan ng loob. Hunti-unting nagiging realidad ang mga pangarap kapag sinabayan ng tamang aksyon at disiplina. Ang pagbabago ay nagsisimula sa desisyon na hindi nababalik sa dating nakasanayan.